If you are filled with the Holy Spirit, you will be hungry for His words. And you will want always to please and glorify Jesus. Kung wala kang pagkauhaw sa salita ng Diyos, at wala kang desire to glorify Jesus sa ating buhay, then alam mo, you're not in the Spirit. Praise God. Ngayon, bakit po importante itong Book of Romans? Now, nandito na tayo sa ating Season 3. At sa Season 3, nakita ho natin that we're talking about winning the war within. Now, gusto ko lang ho maintindihan, no? Ito pong ating pong title, siyempre, just to make it more, yung parang yung laro ng WW. Parang sarap tingnan, di ba? But in reality, it is really the war, it's winning the battle within. Bakit? The war has already been won. Kung ikaw po ay na kay Kristo, tapos na yung digmaan. Tapos na, panalo na. Kanya lang, kahit panalo ka na, meron pa rin mga maliliit or packets of battles, no? Na patuloy nating hinaharap doon sa ating kalooban. Simulan natin. Alam niyo po ba, ang pinakamalaking hamon, ay paano tayo manalo? Now, let me just give you a good news. Tulad ng ating natural na kapanganakan, lahat tayo pinanganak na panalo. Pakisabi mo sa katabi mo, pinanganak kang panalo. Walang pinanganak na talunan. Walang pinanganak na talunan. Kasi pag-isipan niyo mabuti, 500 million na semen nag-away-away. At ang nagwagi ay ikaw. Sabi niya, teka, hindi naman ako yung natural binuo ko sa labas. Pinili pa rin lang ang pinakamalakas. At pwede ka pa rin matalo in between. Kaya dahil nagwagi ka, lumabas ka. Kaya ang tawag dyan sa medical science is crowning. Di ba? Lumalabas yung crowning. Parang tamang-tama, no? Parang kinukoronahan ka. Ikaw ang nagwagi. Di ba? Parang ganyan. Yes! Now, ito problema. Bakit? Paano na yung kambal? Tabla, di ba? Paano yung mga maraming kapansanan? Matinding labanan ang pinasok niya. Pero, nagwagi pa rin siya. Now, it doesn't mean na kapag marami kang kapansanan, talo ka na. Remember, si Nick Vujicic, if you can research that sa internet, kahit may kapansanan siya, he was able to keep on winning. Because you are born winners. Lalong-lalo na when we were born in the kingdom of God. Sa Panginoong Diyos, walang pinanganak sa pamilya ng Panginoong Diyos na talunan. We were born to win. At panalo na tayo because Jesus Christ is our champion. Are you following? And ito maganda. Hindi siya natapos yung kwentong yan. Paano natin mapagtatagumpayan ng buhay? Natanong ko sa inyo, sino sa inyo gusto na maging talunan? Honest. Sino sa inyo gusto maging talunan? Kasi pag in English ko, how many of you wants to lose? Sabi ko, I want to lose weight. Hindi yun ang pinag-usapan natin. Ang pinag-usapan natin yung talunan sa kompetisyon, talunan sa buhay, talunan sa pamilya, talunan sa eskwelahan. Ayaw natin yan. Walang matinong tao na gusto niyong tawaging talunan o sa wikang Ingles, losers. Di ba? Di ba? Pag ginanyanan ka, no way. Di ba? Gusto mo? Ganun ang laban ka agad eh. Ayaw mo ng talunan. Kasi lahat tayo gusto nating panalo. And itong good news, God has given us the power to win. Kasi sa totoo lang, pinanganak ka ng panalo. Di ba? Pinanganak ka ng panalo. Ang malaki ng problema, bakit ito sa Christian life ko, marami ang sumusuko, ba't ako talo ng talo? Yes, we have power to overcome. We have power to win. Minsan nakaka-discourage, parang hindi na ako mananalo. But I'm telling you now, no, God has given us the power to win. Pakisabi sa katabi mo, may kapangyarihan ka magwagi. Kung Christian ka at kay Lord ka, may kapangyarihan kang magwagi. Wala kang dahilan maging talunan. Nagkakaintindihan tayo. Yes, kaya ating pong tingnan na ito. Tingnan nyo, sabi ng Biblia, kung merong pagbabagong naganap sa atin, kahit na meron pong digmaang nangyayari sa atin, itong sabi ng Bible. Tingnan nyo sa Romans chapter 7. For what I am doing, sabi niya, I do not understand.
For I'm not practicing what I would like to do. Hindi ko ginagawa yung gusto kong gawin. O di talo na agad. Pero may nangyari sa atin, sa kalooban natin. Something na nangyari sa atin nung naging Christian tayo. I am doing the very thing I hate. Bigla tayong nagalit sa kasalanan. Noon, tuwang-tuwa pa tayo. Pero noong tayo naging Christian, nainis tayo, parang, baka malaglag ako eh. Bigla natin naisip, grabe, nangopya na naman ako. Lord, kakaya na. Talagang asar na tayo sa kasalanan, hindi tayo natutuwa. Di ba? Noon, pag nakatakas ka, nakahalik ako sa babae, hindi ko asawa. Ang saya mo pa. Pero ngayon parang, grabe, nakakaya ito kay Lord. Meron ka ng kainisan. Have you noticed that? Hindi lang yan. Sabi niya, ang tawag niya pati doon, evil, kademonyuhan. Noon parang hindi, katalinuhan yan. You see it as evil. When you see things like that, that's evil. Ibang-iba. Kaya nga sabi ni Paul, kaya nang sinikwento ni Paul ito, nung sa Romans 7, para diinan sa atin, kung ako na nga Christian matinding struggle na sa kasalanan, di lalo na yung hindi Christian, hindi sila nag-i-struggle, they are just going on to that kind of destructive life. Nakuha niyo? Kaya sabi niya, ay, saklap naman ang lagay ko. Ang saklap. Sabi niya, sino magpapalaya sa akin sa katawan ng kamatayang ito? Biruin mo ngayon, nakikita ko na to, Christian ako, naglalaban-laban. Noong hindi ako Christian, hindi ako nakikipaglaban, enjoy na enjoy pa ako. So sabi niya, sino pa magpapataka sa akin? Kung yung ang Christian, nakikipaglaban, yung hindi Christian, hindi. Parang patuloy, parang nag-i-slide na siya ng mabilis para sa kasiraan. Nakuha ninyo? Paano na? Buti na lang, mayroong good news. Salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ na ating Panginoon. Ngayon, sabi niya, sa isang bahagi, ang aking isip ay naglilingkod sa utos ng Diyos, samantalang sa ilang bahagi, sa laman. Sabi niya, sinusunod ang utos ng kasalanan. Ano sinasabi niya? Hallelujah! May solusyon na. Napansin niyo kung ano nangyari sa Christian? My mind. Biglang ang Christian, kaya kung napansin niyo ito nung naging Christian kayo, bigla na kayo naging mapag-isip. Na bago niyo gawin ng isang bagay, iniisip niyo, tama ba to? Nakakaluwalhati ba to sa Diyos o hindi? Samantalang noon, basta tumibok ang puso. Wala nang isip-isip. Diba? Basta masaya to, man. Ito talaga jackpot to. Wala nang isip-isip. Basta masarap sukat sa katawan. Wala nang isip-isip. Kung meron kayo napansin, naging mapag-isip tayo. Kaya we are called wise people. Because we begin to think. Kaya pag hindi ka nag-iisip, medyo kabahan ka kaya. Diba? Kabahan ka, pati ka nag-iisip. Paano ka daw manalo? Jesus Christ our Lord. Through Jesus Christ, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, this is how to win. It's not me, but Christ in me. Are you following? Hindi ako, kundi si Kristo na nasa sa akin. Kasi yun ang Christian life. Hindi ako, kundi si Jesus. Yan. Kaya nga, we can win by surrendering. Kung merong isang bagay na wag niyong kakalimutan, Christian life is not about us. Hindi yan willpower. Papakabait na ako. Kaya ko to. Kaya ko to. Walang ganun. Ito, Lord, hindi ko to kaya. I submit to you. I totally offer myself to you. I surrender to you. Not me, but Christ in me. At sinasabi ko to sa inyo dahil sa tagal ko ng Christian, nakita ko na to ng maliwanag. Yung mga pagtatalo ng, sabi ng Lord, magpatawad ka. Hindi ko to kaya. Lord, hindi ko kaya, kaya I surrender. Di ba? Pag sabi ng Lord, ano ka, mag-ehersisyo ka, saigaan na lang, Lord. Di ba? Pero Lord, not me, but you. Nakuha ninyo? Naintindihan niyo po ibig sabihin? Lahat yun, binibigay natin sa Diyos. Kaya dito naintindihan, mag-ano ka, amatin ka ng D-group. Doon pala sa D-group, talo na eh. Ang traffic. Ang dami ko pang gagawin. Lord, I surrender. If it is your will,
not my will, but thy will be done. Nagkakaintindihan? Lahat yun. Kaya, not me, but Christ in me. Now, let's continue. So, eto, paano ngayon tayo? Paano to sa totoong buhay? Paano yan nilalaban? Yan. Una, fight sin with the power of God's grace. So, in other words, itong labanan na to, totoo to. Real to. Sinabi sa atin nung nakaraang, nung 2 weeks before, week before ng anniversary. Di ba? The battle is real. Totoo yan. Every day. The moment na naging Christian ka, you are enlisted to the battle. No? You are in a battlefront. Wala kang choice. Kasi Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Kaya sabi niya, be of sober spirit. Lagi kang maging handa. Mula ngayon, para ka ng Boy Scout. Laging handa. Okay po? Sabi, paano sabi, huwag kang tutulog-tulog. Hindi ikaw. Tayo, as Christians, we need to be always prepared. Kasi sabi niya, kaya nga, fight. Always fight. Kung baga sana, fight. Diba? Lagi ganun. Hindi ka pwedeng fight. Hindi, fight. Lagi kang gising. Fight sin. It is a reality of life. Pag gising mo lang sa umaga, meron ng labanan. Pag gising mo lang sa umaga, wag kang iisipin na, hindi, panalo na ako kahapon. No. Araw-araw na ginawa ng Lord may laban. Nagkakaintindihan? Now, pero hindi mo laban, but with the power of God's grace. Number 2, fight sin by the power of the Holy Spirit. Remember, power, kailangan natin ng kapangyarihan. We cannot do it on our own. We need the power of the Holy Spirit. And number 3, fight with the power of our new identity in Christ. Marami sa atin, alam na natin, oh may God's grace. But we never experience the power of God's grace. Hindi pa sa atin, alam na natin, yung bagay ng power of the Holy Spirit, makapangyarihan. Pero hindi natin alam pa paano. Yung power na yon, parang hindi natin alam kung gaano kapangyarihan yon. Kaya we need to understand that power. Now let's go, one by one. Kaya ito pa, itong ating outline. Now let's go. Fight sin with the power of God's grace. Pakisabi sa katabi mo, fight sin with the power of God's grace. Kailangan mo ng biyaya ng Diyos. Now, ano ibig sabihin? Listen, therefore, there is now no condemnation. Mula ngayon, hallelujah, habang nag-i-struggle ka, Lord, ang hirap nito, I'm telling you, therefore, sa makatwid, wala nang, sabi niya, pagkuhusga, wala nang paghahatol. Sabi niya, sa lahat ng kay Kristo Jesus. Wow! Anong ibig sabihin yan? Pag sinabi mong, yung ginawa mo, kinukundi na yan ng sambayanan. Ano ibig sabihin? Hindi nila yan tanggap. Tama? Buti sana ganun lang eh. Pag sinabing, alam mo yung ginawa mo? Pag sinabing you are condemned, kumbaga you are a convicted criminal. Wala ka ng excuse. At tayong lahat, whether we like it or not, kaya hindi ka na pwedeng magpakabuti para maligtas. Alam niyo bakit? Kasi, convicted criminal ka na. But, sabi ni God, now that you belong to Jesus Christ, you have no condemnation. Totoo ba to? Wala na siyang hahanaping pagkakamali sa'yo. Alam niyo bakit importante yan? Alam niyo kung bakit importante yan? Ganyan din yung sinabi ni Paul ganito. Sabi niya, having counseled out the certificate of debt concerning of decrees against us, which was hostile to us, and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Sabi niya, wala na siyang mahanap na dahilan para ikondena ka. Bakit? Wala nang ebidensya. Tanggal na ang ebidensya. Lahat ng ebidensya ng kalokohang pinagagawa mo, iho, burado na. Wala nang ebidensya. Kaya yung word no condemnation dito, it is a legal term telling you, burado na, wala na siyang mahanap na anumang pagkakamali sa'yo. Paano? Anong maitutulong yan sa akin, sa aking pagiging panalo? Anong maitutulong yan? Kaya tayo hindi makaporma ng maayos at makagawa ng sumunod sa Diyos. Kasi isip natin, ang sasabihin ng Diablo, wala ka naman talaga, makasalanan ka na. Hindi ka na magbabago. Ang sama ng ugali mo. Pero ang sabi ng Lord, there is now no condemnation. If we know that yung pinaka-importanting being o yung person in life, tanggap ako.
then wala na akong dapat itago. Yun ang dahilan magtatagumpay tayo. Nakiintindihan? Hindi ka kasi nagtatrying hard na eh. Pag sinabihan ka, alam mo, nagsisinungaling ka. Ganun ba? Naku, sorry po. Paano po ba sabihin ng tama? Hindi na yung nagsisinungaling ka, hindi totoo yan. Christian ako, no? Hindi ako nagsisinungaling. Hindi na. Wala kang dapat patunayan. Kasi ang ating pagtanggap nasa Diyos eh. Tanggapin ka man ng tao, hindi ka naman tanggap ng Lord. Di wala din. Bet tanggap ka ni Lord, di ka man tanggapin ng tao, panalo. Are you following? Kaya minsan we protect our reputation kesa pa sa kay Lord. Minsan, hindi na lang natin naharapin ang pagkakamali. Alis na lang tayo, lipat na lang tayo ng ibang grupo. Ayaw ko na yan. Kasi ayaw nating aminin may pagkukulang din tayo eh. Kaya pagka tayo po'y lumapit sa Diyos, ang utak natin, oo nga no, kasi tingnan ninyo, for what the law could not do, weak as it was, through the flesh, God did. Kasi yung law, hindi tayo matulungan. Yung law, lalo lang tayo natakot eh. Bawal to, bawal yan, wag mo gawin yan, wag mo gawin yan. Naku, parang yung law, sinasabi sa atin, eto, para makapunta ka ng langit, eto yung guide mo, ha? Para mapunta ka sa buwan, eto yung guide mo. Wala ka namang kapangyarihan para makapunta ron. Wala kang spaceship, wala kang kakayanan, wala kang resources. So, paano? Ganon din ang ating naging sitwasyon. We are very weak. The law showed us the standard of God. Pero hindi natin kaya. Lahat na lang na sinabi ng law, hindi ko magawa. Kaya ang ginawa ng Lord, binigay niya na yung kanyang anak na si Jesus Christ. At yung ating makasalanang laman, bilang offering sa ating kasalanan, kinundi na niya yung kasalanan na nasa ating laman. At sabi niya, para lahat ng pangangailangan ng batas, para ikay makarating doon, ginanap niya na. Para hindi na tayo manatili sa laman, kundi ayon sa Espiritu. So hindi na ako ngayon mabubuhay para makamtan ko yung langit. Mabubuhay na ako dahil binigay na sa akin ang langit. So I'm preparing now myself to go there. Are you following? At ito maganda. Yun ang dahilan, kapag nadapa ka, babangon ka. Hindi na yung nakakaya na kay Lord, nadapa na naman ako, ayoko nang bumangon. Hindi. Pag ganun ang sinabi mo, bumabalik ka na naman sa laman. Na parang sinasabi mo, I have to prove to God my worth of eternity. Hindi na. Kaya ka nga bumabangon eh. Kaya ka nga lumalaban eh. Kasi panalo na ako dito. Tanggap na ako ng Diyos. Wala na akong condemnation. Naintindihan po? Ayan. Pag ilan sa atin, minsan naisip pa rin natin, hindi tayo tanggap ni Lord. Kaya ako nagkakaproblema na ganito kasi pinapagalitan ako ni God dahil galit na siya sa akin. Di ba? Yun ang sinasabi ng Diablo lagi sa atin, kaya ayaw na natin bumangon. Kaya hindi na tayo mabuhay ng maayos. Nakuha? Hello? Ito ang ganda. You can overcome sin by the power of God's grace. Lord, yaman din lamang pinatawad mo na ako. Ba't pa ako mananatili sa kasalanan na ito? Wala na akong condemnation. Malaya na ako, kaya nga, I can now walk according to the Spirit. Wala na siyang hawak sa akin. Hindi na pa sabihin kasalanan, hindi, lagot ka, impyerno ka pa din. Hindi na ako taga sayo. Malaya na ako, tagalangit na ako, kaya ang buhay ko, buhay pang langit na. Hindi na pang lupa, hindi na pang makasalanan, hindi na pang dilim, para sa liwanag na. Are you following? Malaya na ako. Only by the grace of God. Yan ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. And praise God that I will not stumble headlong because the victorious right hand of God is holding me by the grace of God. Pwede na tayong bitawan. Pwede na tayong pabayaan dahil sira naman talaga ulo natin. Pero ang bait ng Diyos sa biyaya niya, kahit hindi tayo karapat-dapat, anak niya na nagdusa para sa iyo at para sa akin. Kinakaladkad pa rin niya tayo. Kaya lang man tayo nakakaladkad kasi ayaw nating lumakad kasama siya. Pero kung lumakad tayo, we will just enjoy walking leisurely with Jesus. Kaya balik tayo. Kaya sabi ng Lord, hindi mo na kailangang manatili dyan. Hindi mo na kailangang manatili. Bakit? Because you're now living for me.
Kaya sabi ng Bible, remember, you have not received a spirit of slavery leading to fear again. Hindi takot ako, Lord, nagkamali na naman ako, baka magkamali na naman ako. Hindi na. Kasi every time you think of magkakamali ka talaga. Parang nagbabike, nung nag-aaral ka pala magbike, pag nisip mo, babagsak ka nga. Pero you look at straightforward, nakatingin ka lang kay Jesus, dire-diretso ka. Magtataka ka, ay, nakakabalansin na ako. Nung nakakabalansin ka na, ay, nakakabalansin na ako. Wala naman. Bango na naman. Di, Lord, ulit. And later on, you will just enjoy biking na hindi mo na nga naiisip na nagbabike ka na pala. Tama? Kaya hindi na yung fear ang nagdidikta sa atin, yung loving relationship because all by the grace of God. Pangalawa, fight sin by the power of the Holy Spirit. Alam niyo ang blessing ng Diyos sa atin? Hindi tayo iniwan basta. Kaya gusto kong kantang Never Once. Diba? Never once did He forsake us. Never once did He leave us alone. Minsan. Kasi ang gusto ng Diyos, may kasama tayo. Tingnan nyo, sabi niya, for those who are according to the flesh, set their mind on the things of the flesh. Yung mga hindi pa Christian, wala pa Espiritu ng Diyos, sabi gano'n, ano yan? Puro lang utak niyan, puro kalamnan. Puro pagtatanggol sa sarili. Puro kasiyahan ng sarili. Puro sarili lang iniisip. Hindi niya iniisip ang palatuntunan ng Diyos. Hindi niya iniisip ang kaligtasan ng ibang tao. Hindi niya iniisip yun. Ang iniisip niya lang, masaya to. Enjoy ako dito. Ganun lagi ang isip ng tao. Nagkakaintindihan tayo. Sabi niya, pero those who are according to the Spirit, the things of the Spirit, yun ang kanyang iniisip. Ano ba yung makaka-glorify kay Jesus? Kaya alam mo kung Christian ka na o hindi. For the mindset, yung mindset, yung utak, set on the flesh is death. Sigurado yan. Kapag hindi ka pa Christian, kamatayan ang habol mo. But the mindset on the Spirit is life and peace. Parang may saya, may kapayapaan. Yung death, hindi lang to death na temporary death. Ito yung eternal separation from God. Kaya nakakatakot. Kaya wala kang kapahingahan. Because the mindset on the flesh is hostile toward God. Kasi ba, galit sa Diyos. Bakit galit sa Diyos? Kaya nga ayaw natin yung mga pag nasabi sa atin na kasalanan to, sabi ng, ganyan lang, sinabi ng pastor, kasalanan to. Hindi totoo yan, mali ang pastor, nilalabanan natin kagad. Hindi natin pinakikinggan ng Diyos. Lord, galing ba sa iyan o galing na sa Kanya? Minsan nila-away natin kagad. Masama ang mga babae. Grabe yung pastor na yan, magpalaban sa mga babae. Kala mo siya, hindi na kami naging babae, nagdagdag ng babae na minsan. Hindi. Pakinggan mo yung sinasabi ng Holy Spirit kasi tayo, binabasa lang naman natin sa Bible Tama ba? Pag nagalit ka, may problema ka. Ba't mo kinukonta yung sinasabi ng Bible? Yun ang sinasabi. Kaya, tinan mo. Yan. Kasi, galit sa Diyos. Ayaw nating dinidiktahan tayo. Ayaw natin sinasabi sa atin ng Diyos anong dapat gawin. Ayaw natin yan. Gusto natin ang issue natin kalayaan, yung gusto natin masusunod. Nakuha niyo? Tuloy tayo. For it does not subject itself to the law of God. Ayaw na magpasakop sa gusto ng Diyos. For it is not even able to do so. Kahit gusto nila, hindi na kaya. And so, those who are in the flesh cannot please God. Grabe, no? Basta sa laman ka, you can never please God. Are you following? Kaya iba, nagkikreate sila ng sarili ng reliyon. This must be done para matuwa ang Diyos. Pero the more you're doing it, lalong hindi natutuwa ang Diyos. Kasi you're doing exactly different from what God wants you to do. Nandiyan pa ba tayo? Okay. Nasabi niya. Kaya, isummarize natin. Ang mindset, nasa laman. Pero pagka na kay Kristo ka, nasa Espiritu. Ang mindset, obviously, death. Sa atin, life and peace. Mindset, hostile toward God. Yung hostile, minsan akala mo maka-Diyos ka, pero you're doing exactly yung ayaw ng Diyos. Andiyan pa kayo? Kaya makakita kayo ng mga tao, in the name of God, sobrang sagasig. Pero hindi ayon sa paraan ng Diyos. Kaya hostile pa rin sila toward God. Tayo loves God, ibig sabihin, you follow according to what God wants you. Kaya sabi ni Jesus, do you love me? If you love me, you will follow or obey my words. Andiyan pa tayo? Okay. Does that subject itself to the law of God? Hindi ka sasakop. Simple lang. Kapag Christian ka, pansinin nyo, pag hindi ka pa Christian, submit to your husband. No way! Di ba? Pagka Christian ka, grabe, ang hirap. Lord, tulungan mo ako. Di ba? Ganun kagad. Children, honor your parents. No way! Hindi naman siya honorable. Pero pag Christian ka, grabe, Lord, paano yun? Hindi honorable yung parents ko. Sabi ko sa'yo, honor your parents. Wala akong sinabi dahil honorable siya, di ba? Opo. Di ba? Napansin niyo ba yun? Di ba?
Obey your masters. Sama na ugali ng master namin. Di ba? Hindi. Obey your master eh. Hindi nga mabuti master. Ba't ka dyan nagtatrabaho? Di sana nag-resign ka na. Wala akong trabaho. Pag wala akong trabaho, wala kakainin. O nga, no? Obey na lang, obey. Napansin niyo ba yun? Kasi nga ayaw natin. Kasi hindi natin kaya kung wala ang Diyos. Pero tayo, we are free to obey. And cannot please God. But we please God. Why? Because we do it for the Lord. We do it by the grace of God. By the power of the Holy Spirit. And alam niyo ba, itong Holy Spirit ito, pinangako sa atin ng Diyos yan. Tingnan niyo. However, you are not in the flesh. Kayo mga tumanggap kay Jesus, but in the Spirit. If indeed, look at the words, the Spirit of God dwells in you. Kapag nasa iyo yung Spirit of God, ano ka? You are in the Spirit. Paano ko malalaman? But if anyone does not have the Spirit of Christ, sapasin niyo ba, nagpapalit-palit, Spirit of God, Spirit of Christ? Kasi isang alang yan eh. Nakuha natin. Sabi niya, he does not belong to Him. Kung wala pa si Jesus sa buhay mo, hindi ka kabahagi niya. Wala kang Spirit of God. Are you following? Wala kang Spirit of Christ. And finally, let us fight sin with the power of our new identity in Christ. Let's look. For all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. Anak ka daw ng Lord. Can you imagine? Anak ka ng Diyos. Sino pang dadaig sa Diyos? Sige nga, pati demonyo kakabahan sa'yo. Nagkakaintindihan tayo. Minsan tayo, panlabas yung gusto natin pag may kaaban. In Jesus' name, in Jesus' name. May cross. Ano ka ba? Ikaw na mismo yun. Si Jesus is in me. Bakit ako matatakot sa'yo? Nakuha ninyo? Kaya tatin niyo, you have not received a spirit of slavery leading to fear again. But you have received the spirit of what? Adoption, sons by which we cry out, Abba, Father. Wow! Thank you, Lord. I can run to you at any moment. Lord, may nang-aaway sa akin. Lord, may nang-aaway sa akin. Tay, inaaway ako niya, no? Yabang, laki-laki niya eh. Naaway niya ako. Ganun ba, anak? Sige. Naalala niyo si David? Si Goliath? Yung mga tao nakalimutan na, the people of God. Tagot-tagot, tawag na duwag. Pagkakita ng David, sino itong supot na to? Bakit inaalipusta niya itong tao ng Diyos? Nakuha ninyo? Kaya sabi niya, hindi, siya lalaban, ako lalaban dyan. Ang tapang, bakit? Kasama niya daddy. May daddy siyang kasama. Lagot ka, papakita ko sa'yo, yung Diyos ko, totoo. Di ba? The whole world will know that there is a God in Israel. I don't care how Goliath you are. I don't care how Goliath cancer you are. I don't care how Goliath problem you are. I don't care how Goliath financial problem you are. My God is greater. And I am the child of God. Diba? Kaya pag may tukso ka, Lord, nahihirapan po akong tukso na to. Grabe. Hindi ko na kaya. Hindi! I am the child of God. Sorry ka na lang, hindi ako papayag sa'yo. Kung kayo po ba, gusto niyo ba mapahiya ang tatay niyo dahil lang sa buhay natin? Di ba? Kaya yung tatay naman, gusto mo ba maging talunan ng anak? Dahil ang tatay ko, ayaw niya ako maging talunan, ipagtatanggol niya ako at ipaglalaban niya ako. Ihahanda niya ako sa totoong labanan. Hindi niya ako pababayaan. Sige anak, gusto kita manalo. Bahala ka na. Walang disiplina. Hindi. Kailangan kitang disiplinahin. Didisiplinahin kita. Dahil mahal na mahal kita. Dahil gusto ko, panalo ka. And sabi ni Lord, ang gusto ko, panalo ka. Akin din yan? And yan ang iyong identity. Huwag na huwag mong kakalimutan. Kaya, mga kapatid, let me end by telling you this. Kapag tayo po hindi sumunod sa paraan ng tatay natin, alam natin Christian tayo. Kasi we will be disciplined by the Lord. At hindi yan madali. Dahil pagsasabihan tayo ng Diyos. Kapag hindi ka disiplina ng Lord at nakakapagpatuloy ka pa rin sa kalokohan, baka hindi ka niya anak. Naintindihan po? Bakit? Ano sabi ng Lord? Kasi sabi ng Lord, for whom the Lord loves, He disciplines. Nagkakaintindihan? And sabi niya, it is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. For what son is there whom his father does not discipline? Meron bang ganon? Na yung tatay, kung talagang mahal ng tatay ang anak, didisiplinahin niya ang anak. Hindi niya pababayaan yan. Sa dami ng tao sa buong mundo, pinili ka niya para ampunin at maging bahagi ng kanyang pamilya.
Hindi yan libre. Kapalit ang buhay ni Jesus Christ na walang kaalaman tungkol sa suffering until He became human to take the sufferings of man upon Himself para kondinahin ang kasalanan at bigyan tayo ng kaligtasan. Yan ang ating Diyos. At yun ang tatay natin. Gusto ka niya maging panalo. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Alam niyo, ulitin ko, hindi ka Christian, kahit nag-a-attend ka na dito palagi, kung wala si Jesus Christ sa inyo, at wala ang Espiritu ni Jesus sa iyo, at para yan ay mapasa iyo, kailangan mo siyang kilalanin bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Talaga masasabi mo, Lord, hindi na ako, kayo na. Tinatanggap ko kayo bilang aking Panginoon tagapagligtas. At pag sinabi mo tinatanggap ko, kayo na po ang aking Panginoon. Allow me that to live no longer for myself. Hindi na para sa aking sarili, kundi para sa inyo. At alam ko hindi ko to kaya kung walang banal mong Espiritu. Dahil pinangako mong banal na Espiritu na ito na ibigay sa amin, salamat po Panginoon Kristo na dahil sa inyo, wala nang kamaliang ibibilang laban sa akin kung kaya't ipinagkaloob niyong banal mong Espiritu upang ako'y pangunahan at maging malaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Salamat po Panginoon Diyos na sa araw-araw naming makikihamok, makikilaban, alam namin ang tagumpay sa amin sapagkat kayo ang aming Panginoon Diyos. Kayo ang aming kampyon. Kayo ang aming kapangyarihan. Sa biyaya ninyo, sa banal mong Espiritu, at sa bago naming pagkakilanlan bilang mga anak ninyo, may kapangyarihan kaming magsabi ng hindi sa kasalanan at sumunod ayon sa iyong kalooban. Kapatid, kung hindi mo pa kinikilala si Jesus at tinatanggap sa buhay mo, paghariin ang kanyang Espiritu sa buhay mo, huwag mong pagliban ang mga araw na ito. Ngayon, magdesisyon kang sumunod sa Kanya. And sabihin mo, Panginoon Kristo, lumalapit ako sa iyo ngayon. Tinatanggap ko ang imbitasyon mo to follow you. Lord, let me learn from you, for you are humble and meek. Let me take, O God, your yoke, for your yoke is easy and your burden is light. Sa madalit salita, Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking pastor, bilang aking tagapagligtas. At ipahintulot mong mabuhay ako ayon sa kalooban ninyo. At sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, nagtatagumpay laban sa kasalanan. Ipahintulot mong mauhaw ako sa iyong salita. At itong maging sandata ko bilang sword of the Spirit laban sa mga atake ng Espiritu ng kadiliman. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Aming Amang Banal, maraming salamat. Kilala niyo ang bawat sa amin na narito. Hinihingi ko po, Panginoon, bilang mga tagasunod ninyo, bilang pinaghaharian ninyo, Panginoon, inaangkin namin ang tagumpay na pinagkakalob niyo sa kapangyarihan ng iyong biyaya, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, at sa kapangyarihan ng aming bagong pagkakilanlan na we are now a new creation in Christ. Salamat po, Panginoon, na kayo ang aming pamilya, kayo, Panginoon, ang aming tatay, na we can run to you anytime. Sa anumang problema ang aming harapin, dahil kayo tatay namin. At walang dahilan para matakot kaming lumapit sa inyo, dahil si Kristo ang aming katwiran. Thank you, Lord. May you bless every family we represent. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you.